Amen. Salamat po sa lahat ng ating puntanging bilang. At naway tayo po'y napagpala at nihanda ang ating pong mga puso sa mensahe na ating pong mapapakinggan. Amen. At hindi na po natin para patagalin pa. So ihanda na po natin yung ating pong mga Bible, yung ating pong mga notes. As much as possible po yung mga cellphone po natin, tabi po natin at pagbigay po tayo ng galang as we hear the Word of God na dadali po sa atin ng ating pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega. Preach on, Bishop. Hello. Okay, good evening po sa inyong lahat. May trabaho po ako sa office bago po pumunta rito for preaching. Pero related din po sa trabaho ko bilang pastor dahil may mga ministries and outreaches po tayo abroad na kailangan din po nila ng guidance and assistance ng pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa matatamis nyong ngiti. Ayan po. Tapos mukhang ready na kayo sa message. Ano po? At sana ready na rin po ako. Ano? Alam nyo, blessing. Nakakatulog po ako. Nakakatulog po ako. Nung nagising ako, na-realize ko nakatulog ako. Alam nyo po, ang bawat tulog sa akin parang ginto po yan. Ano ho? So, kasi dumating po kami na maaga dito sa church. And then, proceed po ako doon sa itaas. At nagpapasalamat ako. Sa wakas, nagamit ko rin yung room ko po doon sa itaas. Ano? So, alam ko marami na po nakatulog doon. At natutuwa ako na nakaranas akong nakatulog po ako doon sa room. Sa mga kasama po natin sa online, magandang gabi po rito. At kung ano man po ang oras sa inyo, maganda po kayo. Ano? So, ngayon po mga kapatid, ang message po natin, I believe, napakagandang mensahe para po sa usapang church, sa gawain ng Panginoon at sa usapang relasyon bilang mga Kristiyano. Ang message po natin, ang itatitle ko po, Be a Lover of Peace. Ayan. Peace lover, ha? Oh. So, be a lover of peace. Ibig sabihin po, yung maging takbo natin, buhay natin, ay ang magbigay pansin sa usapan po ng kapayapaan. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 34 and verse number 14. Psalm 34 and verse number 14. Ang sabi po ng talata, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Okay? Hebrews chapter 12, please. Hebrews chapter 12. Buti na lang, may mga naisip akong mga talata na po pwede nating pagbulayan. Ano po? Hebrews chapter 12 and verse number 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Romans chapter 12, mga minamahal. Romans chapter 12, verses 18. Siguro po, bigyang pansin po natin ito, yung malinaw po na i-consider po ng verse number 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So, isang simpleng pag-aaral, pero gusto ko po na ang pag-aaral na ito ay kakitaan po natin ng kahalagahan sa usapang takbo natin bilang gawain ng Diyos, sa usapang relasyon natin bilang mga mananampalataya, at maging sa lahat ng tao na posibleng maka-mingle po natin or maka-encounter po natin along the way. So, ito po ang ating challenge ngayong gabi. Be a lover of peace. Let us pray. Dakilang Diyos, umaasa po ako sa magiging paggawa mo, sa aking pong magiging pangangaral. Inihiling ko po na ikaw ang maglinis ng aming isip, puso at pagkatao, na wala pong maging balakid, Panginoon, sa pagpapala na gusto mo pong ibigay sa bawat isa po sa amin. Patawarin mo po kami sa aming pong mga kasalanan. Linisin mo po ang lahat ng aming mga kalikuan. At ang aming pong isip, dakilang Diyos, ay maging matala sa pagtanggap ng iyong salita and maging karagdagan po ito sa aming pong kalaguan bilang Kristiyano. Uli, dakilang Diyos, nais ko pong lubusang ipagkatiwala sa iyo ang aking pong pangangaral
Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Even our Lord Jesus Christ, mga kapatid, makikita niyo po na sa kanyang sermon, sinasabi niya, mapapalad ang mga peacemakers. Diba? Yung mapagpayapa, yun daw po ang itinuturing na mapalad. At meron pong pangako ang Panginoon para sa kanila. Therefore, we can say that even our Lord Jesus Christ, makikita nyo po that He emphasized the importance of peace at yung pong puso na kung saan mapagpayapa. Diba? So, dalawang bagay lang naman ang po pwedeng maging kalagayan mo sa buhay. Po pwedeng maging kasangkapan ka sa maayos na relasyon, o po pwede rin maging kasangkapan ka sa kasiraan ng isa't isa. Po pwedeng maging dahilan ka para mag-meet siya ang gyera o ang pag-aaway ng tao sa isa't isa. Po pwede rin namang maging kasangkapan ka ng Diyos na yung mga hindi nagkakasundo, magkaisa at magkasundo sila. So kaya sabi ko po, sa message po natin ngayon, I would just like to emphasize to you yung bang ganda, the beauty and the blessing na ang ating pong takbo ng isip ay ang maging mapagpayapa. Ang sabi po, mga kapatid, nung pong Psalm 34, verse number 14, ang sabi niya, depart from evil and do good. Diba? Dito may dalawang panig May dalawang, diba? Hihiwalay ka sa kasamaan, gawin mo ang mabuti. And then seek peace and pursue it. So tatlong bagay po ang gusto kong bigyan po natin ng pansin ngayon. Una, let us prefer peace. Diba? Kung kayo po ang tatanungin, kung pipili lang din kayo, ano po yung gusto nyong piliin? Yung magulo ang takbo ng buhay? Yung pong meron tayong kaaway? Yung meron tayong kairapan? Yung meron po tayong kasiraan, di ba? Yung meron tayong iiwasan, yung meron tayong kinabibigatan ng loob, yung meron tayong tampo, yung bang pipiliin nating katayuan? Yung bang idea na ang ganda-ganda sana ng ngiti mo, pero pag nakita mo yung isang tao, di ba, biglang mababago na yung ngiti, nagiging ngiwi, mga kapatid, di ba? So, palagay ko po, hindi po ito blessing. Ano po? It is not good kapag ka po tayo po ay may kairingan. Diba? Ano ba yung Tagalog ng kairingan? Diba? Yung kahikawan. Yung mga ganyan po, mga kapatid. Kairingan, kahikawan. So, ang ibig sabihin, ang akin pong ini-enjoy sa buhay kapag ka po nahandoon yung kapayapaan sa isa't isa. Kasi sabi nga po, follow peace and holiness, di ba? So mga kapatid, yun po ang aking nais bigyan ng diin sa mensahe. Hanggat kaya mo, hanggat merong kahit konting paraan, hanggat may magagawa ka, piliin mo ang maging payapa sa isa't isa. Amen? So, yun po. Tapos na po yung unang puntos natin, mga kapatid. Palagay ko, mas marami mabibless pagka madaling matapos eh. Di ba? Mga kapatid, malaki kinalaman mo eh. Kung ikaw ay may kagalit ngayon, malaki kinalaman mo dyan. Kung ikaw ay may kadiferensya ngayon, may kinalaman ka dyan. Kung merong mga pagkakataon na ikaw mismo affected dahil may mga tao na kung saan hindi ka ayos sa kanila, mga kapatid, pwede mo naman piliin na makipag-ayos. Diba? Masarap bang nabubuhay na may dala-dala kang sama ng loob? Diba? Kaya nga tayo nakikita natin yung halaga. Saan ka pupunta? Restroom yan gusto ko lang magbuga ng sama ng loob. Diba? Hindi po magandang kinikim-kim yung sama ng loob, mga kapatid. So kaya importante na ikaw ay magpasya na lagi mong piliin na maayos ang kaugnayan natin sa isa't isa. Of course, hindi po ito doon sa punto ng compromising. Hindi po ito sa punto ng consenting, mga kapatid. Hindi po yung para maging payapa lang makikipag-compromise ka. Hindi po yung para maging payapa lang mangungonsinti ka. Or you will condone even sin, mga kapatid. Hindi po yun ang ibig kong sabihin.
Kundi ang punto, exactly, na ang Biblia po nagsasabi na hanggat kahit mayroong konting pagkakataon, hanggat meron ka pang nakikitang hiblang paraan para lang maiayos ang dapat iayos, mga kapatid, piliin mo pa rin. Diba? Na maging maayos at payapa tayo sa isa't isa. Ay, hindi, may nagawa siya sa akin eh. Tanong mo sa sarili mo, ikaw ba walang nagagawa? Hindi, napagsalitaan niya ako eh. Ikaw ba hindi nakapagsasalita? Diba? May pagkukulang siya sa akin eh. Ikaw ba walang pagkukulang? Huwag mo nang bigyan ng dahilan ng sarili mo para hindi mo piliin na mas masaya at mas blessing pagkapayapa tayo sa isa't isa. Mga kapatid, let us prepare peace. Yan po ang tamang prepare peace. Diba? Ikalawa po, let us pursue peace. Piliin. Ito naman pagsumikapan, diba? Yung hanapin. So, ibig sabihin, may effort kang gagawin. Diba? So, yung ikalawang puntos natin, doon sa katayuan na mas piliin mo at hanapin mo, gawin mo ang lahat ng paraan doon sa usapan ng kapayapaan. Amen? Nag-establish tayo ng introduction natin para sa message na ito. Tatlong mahalagang bagay na nakikita ko about peace, mga kapatid. We need to prepare peace, we need to pursue peace, and we need to promote peace. Diba? So, ang ibig sabihin, yan yung palaganapin mo. Yan po, mga kapatid. Huwag kang tutulad doon sa iba na sulsul. Soul winning, okay yan. Pero yung soul winning, mga kapatid, hindi mo ba na ano yung sinabi sa'yo? Diba? Ako yan, may kalalagyan sa akin yan. Diba? So, tapos, yung bang ang idea, mga kapatid, para kang nagmimitya pa, yung bang, halimbawa, nagka-diferensya na yung dalawang tao. Diba? Mga kapatid, hindi po dapat nandoon ka sa karagdagan pang magiging weight ng tampuhan ng isa't isa. Hanapin natin ang kapayapaan, piliin nating maging payapa, at hanggat maaari, yun po ang i-promote natin. Ipaalam natin ang saya, ang ganda ng tinatawag nating payapa tayo sa isa't isa. Amen? Kaya yun po, mga kapatid, yung mensaheng sinasabi ko sa inyong simple. Ano yung una? Piliin mo. Pangalawa, pursue, pagsumikapan mo. Pangatlo, palaganapin mo. Diba? Yun ang i-promote natin. Maging propis tayo, mga kapatid. Amen? So, propis ba kayo? Kasi yun yung idea eh. If it be possible, as much as lieth in you. Ano raw ang sabi? Live peaceably with all men. So, mapalad raw po yung mga peacemakers eh. Diba? So, yun idea, mga kapatid, na kung pwede naman bati tayo, ba't gusto mo magkagalit tayo? Kung po pwede namang maayos tayo sa lahat, na, puti nga, tayo, hindi na peace be with you, peace be with you. Diba? Baka mamaya, pag umarap ka doon sa isa, peace na langan sa'yo, diba? Kumbaga sa idea po nung, alam niyo ba yung peace? Siguro? Alam niyo yung peace? Yung mga Tagalog ngayon? Yan. Diba? Yung natitira, yung, ano yan, bibigyan mo sa akin, peace, diba? Parang ganon. Yung mga natirang tinik-tinik na lang ng isda, diba? Yun po yung idea. Mga kapatid, ang masarap, kahit saan ka sumuling, diba? Maayos ako dito. Diba? Hindi para maging man-pleaser, kundi maging peacemaker, at maging, kumbaga, advocacy, advocate ng tinatawag nating kapayapaan. Okay? So, wala na si Francis M. Kaya, pero meron naman tayong Christian version ng tinatawag nating kapayapaan. Okay? Mga kapatid, una, yan. Kaya po natin binibigyan ng pansin ang mensahe ng kapayapaan for harmony. Diba? Wala pong harmonious relationship kung hindi tayo at peace or masasabi nating payapa sa isa't isa.
Naranasan nyo na ba yung kalagayang, minsan kahit nga walang ginagawa yung tao sa inyo, makita, pag nakikita kong mukha nito, talagang, di ba? Ang sama ng pagkakasabi na, di ba? Yung pagkakamukha nito, tuwing nakikita kong mukha niya, talagang naaalibad pa rin ako, maniwala ka. Yung hindi mo lang gusto. Di ba? Yung hindi mo lang gusto. O kaya may impresyon ka na sa isang tao. Sometimes, mga kapatid, hindi natin nakikita na disadvantage na kung tayo po ay church ng Panginoon, na kung tayo po'y ministeryo ng Panginoon, na kung tayo po'y pamilya ng Panginoon, hindi natin nakikita na napakalaking disadvantage if our relationship is not harmonious. Yun po, mga kapatid. Yun yung nakikita kong halaga. Kaya nga sinasabi ng Bible Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Lalo na kapag di ba, miyembro at pastor. Isipin mo pong laki ng disadvantage sa iyo. Kapag ikaw ay pastor, tapos may miyembro na ayaw mong makita. Diba? Na hindi mo napapansin minsan dahil sa sobrang ang title, sabi ng pastor, ang title ng message ko is, I don't want to see you anymore. Diba? Grabe, ang haba ng title. Alam nyo, bilang pastor, ang pastor talaga ang nagsisikap na hanggat may magagawa siya, abutin niya yung mga miyembro sa kung ano yung kalagayan nila. Kilala niyo po ako, hindi ako men pleaser. Pero palagi ko, daman-daman niyo po ako na kahit pastor ako, pag kami nararamdaman ako, di ba, ako mismo nagtatanong, baka meron akong nagawa sa iyo na hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Bakit ko tinatanong yan? Bakit? Kasi, mas prepare kong payapa yung kaugnayan ko sa mga miyembro Kaya lahat ng paraan na hanapin ko, maging maayos lang tayo. Di ba? Bakit? Sapagkat yan ang gusto kong i-promote, mga kapatid. The reason why, yun po yung aking prepare at yun po yung aking sinisikap gawin sapagkat yun po ang gusto kong i-promote sa church natin. Ibang-iba na tayo po ay payapa sa isa't isa. Alam niyo po, pagka hindi maganda ang relasyon natin sa isa't isa, huwag na tayong magtaka na may mga siraan. Diba? Diyan ho namamayagpag ang patawad sa mga pangalang Marites. Ano po? Diyan namamayagpag yung mga Marites, Marisol, diba? Marisul-sul ng sul-sul Diba? Sa reality, laging meron pong possibility na meron pong magkaroon ng misunderstanding. Ang tanong ko, ano ba dapat ginagawa sa misunderstanding? Diba? Inaayos po siya. Hindi po pwede na pagtatagalin mo yan. Diba? Isipin niyo po kung si Mr. at si Mrs. nagkaroon ng misunderstanding and because of that, tapos na ang lahat sa kanila, sino pa magkakasama ngayon? Diba? Kasi asawa mo na ako, pero lagi mo sinasabi misunderstanding pa rin. Hindi ba dahil asawa mo na ako, dapat misunderstanding na? Ang lalim Ang lalim nun. Yung pala hindi niya maintindihan. Kaya pala talagang tampon-tampo siya. Married ka na pero misunderstanding pa rin ang tawag mo sa akin. Dapat misunderstanding na. Lalo na kapag si Mrs. lagi mong hindi maintindihan, Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong misunderstanding, kung hindi natin i-work out para maiayos, tatandaan niyo po ito, wala na pong relasyong magkaayos ngayon kapag po hindi natin pinili, pinagsikapan, at pinromote ang kapayapaan. Pananaw. Pagka may bagay na sira, kapag may bagay na may diferensya, ano ang dapat gawin? Pananaw to sira na yan. Diba? Wala na. Pero yung matinong kaisipan, nasira.
Di ba? Paano ko kaya ito gagawin? Dapat ganun eh. Lalo na sa relasyon. Hindi yung pagka nagka-diferensya, pinalalala. Mali po yun. Ang tama, kapag ka may conflict, pagka may misunderstanding, wino-work out po yan para maayos. Amen? Seek peace and pursue it. Follow peace, mga kapatid. Follow peace. Sundin natin at bigyang pansin natin. So, una, for harmony. Diba? So, pangalawa, nag-iisip si Pastor, ano? Diba? Kailangan po natin yan for holiness. Kasi alam niyo yung isang tao na puno ng sama ng loob at talagang may galit at kapuutan, ano tatakbo sa isip niya? Hindi nyo ba bibigyang pansin yung idea na ano relevance? Psalm 34. Sige, buksan nyo po. Psalm 34. Basahin nyo po yung verse number 14 uli. Tingnan nyo po yung idea ng talata, mga kapatid. Ang sabi po, okay, malinaw. Ready? Begin. Ano kinalaman nung sinasabing depart from evil, do good, and then, ang ipinunto, seek peace and pursue it. Ikaw ba, mag-iisip ka ba ng masama sa isang taong maganda ang kaugnayan at relasyon mo sa kanya? Naintindihan niyo po, ibig sabihin, hindi ba kadalasan kaya ka nakakaisip ng masama dahil sa kung anumang hindi magandang damdamin mo sa tao? Diba? Kung ako po ay merong hindi magandang kalooban, damdamin, o hindi gusto sa isang tao, pag hindi po yan, diba, na control, ang tendency niyan, hahatakin ako niyan sa paninira, hahatakin ako niyan sa masamang gawa, mga kapatid. Kaya ang pangunahin na niligyan ng masasabi nating diin, binigyang diin, ang sabi niya, depart from evil and do good. And then, seek peace and pursue it. Verse number 12, verse number 14 ng Hebrews chapter 12. Yung tekstong binigay ko sa inyo. Diba? Ang sabi naman po dyan, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So nung sinabi pong follow peace with all men, the concept is almost the same sa idea po na hanggat kaya mo, hanggat may magagawa ka, magkaroon ka ng payapang pakikitungo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ang sabi po, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Naiisip ko po, mga kapatid, na yung hindi pala natin magandang relasyon sa isa't isa, o pwedeng yun ang dahilan kung bakit may problema sa kabanalan. Hindi mo raw makikita. Diba? Ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa Biblia po, isa sa pinagkaturo-turo, yung maayos na relasyon mo talaga sa kapatid mo diba? At ang sabi ng Panginoon, huwag mong palabasing makadiyos ka kung hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo. Diba? Yun yung punto niya roon Heto ka, ang dali-dali mong sabihin na mahal mo ang Diyos. Ano po ang sabi ng Bible? Paano ako maniniwala? Di ba? Na mahal mo ako. Diyos na hindi mo nakikita. Kung yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo magawang mahalin. Kaya pala nakaugnay, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 9, ng Romans chapter 12. Verse 9. Ready? Begin. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. So saan na naman tumutukoy ito? Diba? Let love be without dissimulation. Maging walang pagkukunwari ang inyong pag-ibig. May kinalaman na naman to sa relasyon natin sa isa't isa. Na huwag kang plastic. Na kunwari, pinupuri mo ang tao, pero pagka pala nakatalikod, puro paninira ginagawa mo. Ngingiti-ngiti ka, pero sa totoo lang, di pwedeng. Meron ka palang kung ano-anong alimoom, di ba? Na kung saan, mga kapatid, pag dahil kumabag na yan at sumingaw na yan, hindi naman pala maganda, walang samyo ng kabanalan, mga kapatid.
Kaya tinuturo, let love be without dissimulation. Mas mainam pantapatin mo yung tao sa hindi mo nagustuhan sa kanya kaysa sa kung kani-kanino mo siya sinisiraan. At ito po ang problema dyan, mga kapatid. Ang problema po dyan, yung idea, kampi tayo ha. O di bagsak tayo sa harmony. O, ang tanong ko ngayon, ano gagawin nyo na pagkagalit na kayo at nilamo na kayo ng galit nyo at hindi magandang relasyon nyo sa isa't isa? Ano yun? Pupurihin nyo? I-build up nyo? Saan ka na dadalhin yan? Sa kasamaan, tama? Hahakbang ka na ng hindi naayon sa kabanalan. Kaya mga kapatid, for holiness. Pangatlo, for help. Naku, laki-laking, di ba, tulong. Sino sa inyo nakakatulog pag hindi kayo payapa sa kapwa ninyo? Di ba? Kaya nga sabi ko, sino affected? Pagka wala tayong kapayapaan sa isa't isa, di ba nililinaw ko po sa inyo na sa church, yung mga nakakatulog, maintindihan natin sila kasi payapang-payapa sila. Wala silang iniintindi. Wala silang mga kinikimkim sa kalooban Kaya nakangiti pa nga natutulog yan, mga kapatid. Yung kapayapaang sinasabi ko dito, usapang relasyon. Sa akin, ang laking help na maayos tayo. Tama po ba? Opo, kahit isang tao lang nakadeferensya ko, hindi pwedeng wala siyang epekto sa akin. Kaya kung gusto niyo ako hindi makatulog, di ba? Makipagdeferensya kayo sa akin. Kasi bawat individual sa akin, importante. Kaya naman ang makikita nyo po sa akin, yung ugali na kapag kami nararamdaman ako, gusto ko makonfirma yan. Ayokong naglalaro yung isip ko. Tatawagan ko, kakausapin ko, sasabihin ko, may nasabi ba akong masama? May nagawa ba akong masama? Meron ba akong naging problema? Why? Because I always want peace. Ayokong pinagpapastoran ko kayo, hindi maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Ang laki-laking tulong sa akin kapag kapayapa tayo sa isa't isa. Sino sa inyo ang ikinaliligaya yung may kadeferensya? Diba? Alam mo, ako, talagang very fulfilling sa akin pag may nakakaaway ako. Diba? At ang enjoy ako, yung may mga nakasagutan ako, yan ang gustong-gusto ko sa buhay. Pa-check up ka. Diba? Kaya dapat sobrang ingat natin Kasi tayo rin naaapektuhan Kapag ka nabuhay ka sa sama ng loob, kapag ka tanggap ng alimoom, kapag ka ikaw ay nakikinig sa kung kani-kaninong sulsol, hindi ka natutulungan yan. Kaya nga sa akin, discernment lang ang pairalin mo na kung Diyos ang gumagamit sa taong nakakausap mo, bakit ang inihasik niya sa iyo, ikasasama ng loob, ikagagalit, mga kapatid? Di ba natin naiisip yan? Kung nasa panig ng Diyos yan, ang magiging hakbang niyan, kapag alam niyang may kadeferensya ka, hindi niya palalalain, hindi siya susulsul. Hanap siya ng lahat ng paraan. Magiging peacemaker siya. Yun po ang dapat i-consider natin. Kaya you better check those people na nakakausap mo na baka sila ang lalong nagmimitya ng puot at galit sa iyo na hindi mo namamalayan. Advantage ng devil ito because the intention of the devil para ikaw ay maapektuhan, hindi ka magamit, at ang relasyon ay hindi maganda. Kakalungkot po yun. Mga kapatid, be a lover of peace. Amen? Prepare peace. Pursue peace. Promote peace. Number 1, for harmony. Number 2, for holiness. Number 3, for health. And number 4, for happiness. Naku, ang saya-saya. Ang saya-saya kapag nakakabayad tayo ng utang, di ba? Ang saya-saya kapag nagkakaintindihan tayo.
minsan ka pa kailangan mong, di ba? Ba't kailangan mong magtago? Bakit kailangan? Pwede naman kayo mag-usap. Pwede mo naman sabihin, di ba? Minsan kasi ganun ang nagiging problema ng marami. Pagka pinag-usapan natin utang, hindi pera lang pinag-uusapan natin dyan. Ibig sabihin yung pagka may nagawa ka, alam mo na medyo pumaltos ka, sumablay ka, bakit hindi ka maging humble enough sa ikapapayapa, matuto kang mag-admit kapag mali ka? Hindi rin naman masaya di ba? Minsan nga, alam nyo po ba mga kapatid, ang damage na pwedeng makreate kapag hindi kayo payapa sa isa't isa? Minsan pati yung, di ba, yung church life nyo affected Diba? Hindi ka maganang umattend. Diba? Ang dali sa iyong mag-decide na lumayo. Kasi siyempre, hindi ka masaya Naintindihan ko naman. Sino ba naman mawiwili? Diba? Sinong taong mawiwili sa bagay na hindi siya masaya? Ang tanong, bakit hindi masaya? Mga kapatid, hindi ba kapag maganda relasyon natin, sabik tayo sa isa't isa, enjoy natin ang fellowship, pero kahit ilang fellowship ang gawin po ninyo, pag wala pong kapayapaan sa isa't isa, maniwala po kayo. The fellowship will not work. Hindi magiging enjoyable. Kaya, di ba? Seek peace and pursue it. Be a lover of peace. Piliin mo. Pagsikapan mo. Diba? Palaganapin mo yung kapayapaan. Kasi, mga kapatid, ito'y para sa maayos, harmonious relationship, para sa holiness, mga kapatid, para sa malaking tulong sa bawat isa sa atin, at para sa kaligayahan at kasayahan. Ang saya-saya Kaya makakanta mo talaga yung I love the thrill that I feel. Di ba? Anong sabi doon? I love the thrill. Di ba? Oo. Tayo ba? Yung pa rin yung taglay nating damdamin? Di ba? Yes, pumupunta tayo sa church para kay Lord, pero let us admit the fact na kapag may ka-diferensya tayo, hindi rin masaya. Pati Lord Supper, di ba? Hindi ka magandang mag-partake ng Lord Supper kapag hindi ayos ang relasyon mo sa isa't isa. By the way, gawin natin regular ang Lord Supper, kaya ko naalala yan, dahil meron naman tayong resident pastor na, pwede. At saka may mga pastoral staff tayo dito Di ba? Minsan sa dami ng iniisip ko, na-overlook ko po yan, pero wala yan. Hindi ang puntos ng message, pero gusto ko sabihin sa inyo, kasi isa sa example yan, na kapag may diferensya ka sa kapatid mo, iayos mo. Kapag sa offering. Pagka mag-o-offer ka sa Panginoon, anong pinakita ng Panginoon? Iwan mo muna yan. Makipag-ayos ka muna. Mga kapatid, importante po na makita natin kung gaano ka-importante sa Diyos yung ating pong pagkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, nag-enjoy ka ba sa church? Kung may kaaway ka, hindi ka ba naapektuhan? Nakaka-apekto. Pag may umaaway sa'yo, sige, wala kang kaaway. Pag may umaaway sa'yo, ba't ganyan ka ba, Diba? Yun po yun Kaya doon sa ating pong usapang pang-Kristiyano, parang napaka-awkward. Alangan po na Kristiyano ka, pero war freak ka. Lagi kang palaban, lagi kang paaway. Yung bang salubong, mga kapatid, kala mo ikaw lang ang pwede magtaray, Mas mataray din ako sa'yo kung alam mo lang. Mga kapatid, bagamat nagtatawanan tayo, magandang may realization po tayo. Diba? Mga kapatid, honorable po pagka po maganda ang relasyon ng church. Ganda po nung For God's glory and honor po ito Alam nyo po, ang isang tuwan-tuwa po ako sa lahat ng nagpupunta sa church. Alam nyo, nakakatuwa sa church nyo. Napaka-warm ng pag-welcome ng mga tao. At alam nyo po,
Yung guest speaker nga po natin sa darating na anniversary, si Pastor Pontillas, kausap po siya. Kasi yun po, ibang klaseng mag-accommodate po yung church po nila kapag ka pumunta ka doon, lalo na po pagka inimbita po kami. Kaya maintindihan nyo po ako, by heart talagang, I really want to somehow express my gratitude because every time, hindi yun ang hanap ko doon pero grabe pong mag-alaga Pero sabi niya, siya hindi naman yun ang hinahanap niya Talagang ang isang experience nila sa pagpunta nila rito, ang gustong-gusto raw nila yung spirit ng mga members. Diba? Yun siguro yung mga nakita niya. Yung mga hindi niya nakita, hindi natin alam. Diba? Honestly speaking, ang sarap sa church na yun yung dominant spirit. Yung espiritu na ma-welcome, yung espiritu na talagang, di ba, mapagpayapa, yung espiritu na kung saan mga kapatid, hindi po yung laging nakikipagpaligsahan, laging nakikipagtalo, laging nakikipag-away, laging kailangan siya ang bida, laging kailangan, yun naman ang dahilan mga kapatid kung bakit nagkakaproblema Kaya, pasensya na po kayo na ngayong gabi, talagang special number na nung na-realize kong may service nga po pala tayo. Nag-e-enjoy po ako sa kausap ko po kanina dahil related ito sa mga ministries din po natin. Sobrang nakita ko yung halaga nung pag-uusap na yon. Pero yun nga po, dahil nandito po tayo for the message, umamin naman po ako sa inyo na nakatulog ako mga kapatid Diba? Nakatulog ako. Ang ibig sabihin, pinayapa muna ako ng Panginoon para makapagmensahe ako sa inyo ng kapayapaan. Dahil naiintindihan ko ang ibig sabihin ng kapayapaan, yung natutulog ka na wala pong gumagambala sa iyo. In fact, yung bumili ng merienda ko, hindi na po nila ako ginising dahil tuwan-tuwa sila na nakita nila na si FDB ay namayapa. Ay, mapayapa ang ibig kong sabihin, namayapa tuloy. Mapayapa po pala. Opo, so parang sumaya kayo nung namayapa Diba? Mga kapatid, ang sarap-sarap sa church. Opo, kapag maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Sabi nila, talagang ganun. Ang reality, may mga personality conflict. Sabi ko nga, di ba, ang reality, kung reality pag-uusapan, we are totally different sa isa't isa. Talagang kung tutuusin, pag pinag-usapan natin, everybody is unique. Di ba? Iba, talagang kakailanganin nyo ng adjustment, agreement, di ba? And affection para talagang maging maganda ang relasyon natin sa isa't isa. So, kailangan natin ng affection, kailangan natin ng agreement, kailangan natin ng adjustment. Ba't kailangan ng adjustment? Kasi hindi mo po pwedeng i-expect na sa church kailangan ka personalidad mo. Hindi mo po pwedeng i-expect na sa church ka perspective mo. O kaya ka sabihin nating pareho kayo ng punto de vista. Mga kapatid, hindi. Talagang ang nagpapaging isa sa atin ay ang Espiritu. Amen? At ang isa sa kapahayagan ng Espiritu ay yung kapayapaan. Yes. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kaya kung ikaw yung palaaway, hindi bunga ng Espiritu yan. Gawa ng laman yan. So kaya I hope na na-bless pa rin tayo sa mensahe ngayong gabi. Mga kapatid, depart from evil and do good, seek peace, and pursue it. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, ikaw ba'y 100% agree sa katotohanan at katumpakan ng mensaheng ito? May realization ba sa mensaheng ito? Nakita ba natin ang katotohanan ng hindi magandang epekto kung wala at hindi na i-apply ang mensaheng ito? Ipinakita ba ng Diyos ngayon sa mensaheng ito sa bawat isa sa atin
na ito ang dapat nating piliin, ito ang dapat nating pagsikapan at hanapin, ito ang ating pong palaganapin. Ano po ito? Peace. Kapayapaan. Para po sa ikagaganda ng samahan. Para po sa kabanalan. Para po sa pag-agapay at tulong sa isa't isa. Para po sa kasayahan. For us to enjoy more ang buhay natin. Malaking tulong na tayo po'y payapa sa isa't isa sapagkat ito po ay totoong masaya. At titiyakin ko po karangalan. To honor God, for us to give honor sa ating Panginoon, we need to seek peace and to pursue it. Simple message. Straight to the point message. But I believe very clear and very true. So, kung ngayong gabing ito ay may konbiksyon ng Banal na Espiritu at marahil in-address ng Panginoon ang problema natin sa usapang kaugnayan, pakikitungo sa isa't isa, ngayon ang tindi ng realization sa importansya ng maayos na pagtutunguhan sa isa't isa. Maging payapa tayo, mga kapatid. Let us prepare, pursue, and promote peace. Bukas po ang altar ngayong gabi. Ikaw din ang mahihirapan kapag may kaalit ka. Ikaw din ang magkakaproblema pag may kasamaan ka ng loob. Ikaw din ang apektado kapag ikaw ay nagtatampo. Ikaw din ang apektado kapag may paninira at kasiraan. Kung meron tayong po pwedeng ariing yaman sa church na ito po yung hanggat kaya natin, hanggat maaari, piliin natin na maging payapa tayo sa isa't isa. Pagsikapan natin, gawin natin ang lahat ng mga bagay na po pwede nating magawa. Seek peace and pursue it. Be a lover of peace. Blessed are the peacemakers. Huwag ka doon sa ikasisira at sa paninira. Huwag ka doon sa magiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Doon ka sa magiging instrumento ng Diyos para sa ikapapayapa, sa ikaayos ng relasyon ng isa't isa. Do not entertain the devil. Do not allow the devil na talagang mapapangyari yung gusto niya. Ang gusto ng dyablo, kapuutan natin ang isa't isa. Ang gusto ng dyablo, hindi tayo maging maayos sa isa't isa. Pero doon tayo sa gusto ng Diyos. Ngayong sandaling ito, isang napakagandang pagkakataon para magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Kadalasan, natatalo pa rin tayo ng ating matandang kalikasan sa mga moment na naapektuhan tayo right away. Ang gusto natin magtanim, ang gusto natin gumanti. Mga kapatid, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Hindi mo kaisa ang Diyos doon sa hakbang mo ng pagganti. Hindi mo kaisa ang Diyos doon sa hakbang mo ng paninira. Hindi mo kaisa ang Diyos doon sa idea na magpo-promote ka ng pagkakanya-kanya at pagkakampi-kampi. Ang titiyakin ko ang panig ng Diyos lagi doon sa ikagaganda ng pakitunguhan natin sa isa't isa sapagkat ito ang kanyang kaluguran. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa pangungusap mo. Salamat po sa mensaheng ito. Salamat sa paalala na hatid nito sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, alam mo po na ako mismo na-enjoy ko po ang message na ito sa aking buhay. Napakasayang isipin, Panginoon, na sa amin pong buhay, may banal na espiritu na siyang gumagawa upang piliin namin, pagsikapan namin
at palaganapin namin ang kapayapaan, dakilang Diyos. Sa usapang relasyon, sa usapang buhay, lakad, kabanalan, sa usapan ng aming pong pagtutulungan at sa usapan po ng aming kaligayahan. Lord, thank you so much. We always want to give honor and praise and glory sa iyo, Panginoon, in everything. Kaya ang church na ito ay pagbuklurin mo, dakilang Diyos, ng pag-ibig, na lagit-lagi ang sisikapin po namin ay ang maging payapa po kami sa isa't isa. Bagamat meron pong iba't ibang personalidad, meron pong iba't ibang preferences, Panginoon, iba't ibang perspective and point of views, dakilang Panginoon, nawa ma-realize namin that we only have one Lord and one Spirit. At ito nawa ang maghari sa aming mga buhay. Igawad mo po ang iyong basbas, igawad mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, o aming Diyos. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. All right. Sige po, balik na po tayo sa ating upuan. Tawagin na po natin ang ating tagapangasiwa.